Good morning po mga kaibigan, meron muli tayong isi-share na video para sa inyo. At ito pong video na ito ay isang maliit po lamang na generator. At ang kanyang sira ay mag-i-start pero ayaw niyang magtuloy-tuloy. Ang una pong ginawa natin ay inalis po natin yung kanyang lumang gasolina. Inalis natin muna yung connection ng tangke doon sa unit para maalis natin lahat yung kanyang gasolina. At inalis din po natin yung kanyang spark plug. At atin pong inspection ito kung maayos pa ba o hindi. At gumamit po tayo ng stainless steel brush na panglinis doon sa spark plug at maayos pa naman po yung kanyang spark plug. At agad naman natin pong binalik yung spark plug kaagad at bago po mapasukan ng dumi doon sa loob. At ito po ay nigpitan po natin ng tama po lamang. At isinunod naman po natin alisin yung kanyang cover sa harapan. At meron pong tatlong tornilyo ito. Dalawa po dito sa may carburetor. At meron din isang tornilyo dito sa may bandang kaliwa. At sinundan po naman natin ng alisin yung kanyang mga koneksyon. At kung hindi nyo po kabisado yung mga kulay-kulay ng wire ay lagyan nyo po ng masking tape para pwede nyo po siyang markahan. At huwag po natin kalimutan na alisin yung kanyang ground at nakakabit din to sa kanyang cover. At isunod naman po nating alisin yung kinakabitan ng ating carburetor na hose. At habang inaalis po natin ito, ako muna ay magpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At syempre huwag nyo pong kalilimutang mag-like at huwag nyo rin pong kalimutang i-share yung ating video. At syempre huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, paklik na lang po yung subscribe. Salamat po. At isunod naman po nating alisin yung dalawang stud. Ito pong stud na to, ito po yung naghahawak doon sa cover at the same time doon po sa kanyang carburetor. At alisin naman po natin yung isang tornilyo doon sa ilalim po ng carburetor. At ito na po yung ating injector na alisin. At yung injector po yung yan ay may maliit lang po na butas yan. Kaya alisin muna natin ng screwdriver saka natin linisin yung maliit na butas. Kung makikita nyo po rito ay wala po siyang butas o kaya wala po siyang liwanag na makita.
At maliit lang po ito kaya yung steel brush lang po ang ginamit nating panlinis doon sa butas. Ngayon pong malinis na po yung injector natin, makikita nyo na po yung butas na talagang wala na pong bara. At pwede na po natin ibalik ito sa kanyang pinanggalingan at huwag lang kakalimutan na higpitan ito. At ilagay na po natin yung takip sa ilalim at isunod naman natin ilagay yung kanyang tornilyo at huwag din kakalimutan na higpitan ito. At syempre huwag din kalimutan yung ilagay yung spring at saka yung kanyang kable. At huwag din po natin kalimutan yung ilagay yung ating gasket sa likod po ng ating carburetor. At isunod naman po natin yung dalawang stud. At dito naman po, pwede na po natin ilagay yung hose ng ating gas. At ganito lang po ang paglalagay nito. At isunod naman po natin na ilagay yung gasket. At pati na po yung takip para doon po sa harapan. At syempre po, wag niyo pong kalimutan na ilagay din yung kanyang mga connection. At importante rin pong kailangan maibalik ito pong ground. Atin naman pong balikan ito pong harapan na linalagay nating takip kanina. At pwede na po natin ilagay yung dalawang nut dito sa may carburetor. At dito naman po sa bandang kaliwa ay meron pa itong isang tornilyo. At meron din po itong tornilyo dito sa kanyang tangke. Po yung mahawak doon sa gas tank. At ganoon naman po dito sa kabila ay meron naman pong dalawang tornilyo.
At pwede na po natin buksan yung ating gas valve. Ito po ay nakapababang ganyan po. At dito naman po sa harapan ay naka-on yung switch at nakalagay po sa start yung kanyang choke. At bago natin po startin, kailangan po natin buksan yung bawaw para pasukan muna ito ng hangin. Para naman po yung gasolina ay pumunta po doon sa baba at pwede na po nating paandarin. Dito po kaya namamatay po ay medyo malamig pa po siya. Paandarin muna natin ng konti habang kinukuha po natin yung ating tester. At dito naman po hindi naman po siya mausok kaya maganda po yung timpla ng kanyang gasolina. At ngayong mainit na po, pwede na po natin ilagay ito sa run. Ang recommendation po ay dapat po patakbuhin ito ng at least 15 minutes every 6 months. At ito na nga po atin pong tetestingin yung kanyang voltage kung meron po siyang voltage na lumalabas. At kung makikita nyo, ito ay nasa AC at ang lumalabas po ay itaas lang muna natin yung camera ng konti para makita nyo po yung reading. At ito na nga po, ang lumalabas na voltage po natin ngayon ay nasa 127, 29, 30 po. At yan lamang po. Marami pong salamat.